Nakita nyo ba? Panoorin ninyo yung vlog ni Spencer. Ayan, napa-vlog si Spencer sa kotse niya. Sa sobrang sama ng loob niya, napa-vlog siya kasi tingnan mo, ang usapan dito politika. Kung hindi ka ba naman baklang tae ka, pati Mocha Girls, dinamay mo pa. Kailan ba nag-content ng politika yung Mocha Girls? Kung halimbawa batikusin mo yung Mocha Girls, anong nagawa mo para sa bayan natin? Kaya panoorin ninyo yung live ni Spencer Lacale. Galit na galit mga bossing. Tapos nag-vlog na din si Jojo de Guzman. Sabi nga niya, focus. Huwag tayong nagbabanatan. Pucha, binanatan kami habang nagbabakasyon kami. Akala niya siguro wala pa ako sa Pilipinas. Nandito na ako. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Hindi naman kami humingi sa inyo ng pambakasyon namin. Ba't kailangan magpaalam kami sa inyo mga animal kayo? Nek-nek ninyo, nung kampanyahan pa lang, sinabi na ni PRRD, yung mga, kung talagang mga DDS kayo, mga tukmol kayo, sinabi na ni PRRD, ayaw niya sa mahinang leader. Pero punyeta kayo, dahil mga ganid kayo sa followers, dahil mga ganid kayo sa subscribers, ayan, nag-BBM kayo nung nakaraan. Anong nangyari? Pinangakuan kayo, nakuha nyo ba? Hindi. Anong ginawa nyo? Nagsilipatan kayo, mga gunggong kayo ngayon. Ang gusto nyong mangyari, paglipat nyo kayo pinakamagaling, aba, putang ina, ibang klase. Ang tagal nyong loyalista. Inaboy-baboy nyo si PRRD. Kahit isang beses, hindi namin binaboy si PRRD. Hindi namin tinawag na Mangkanor. Hindi namin tinawag na Manyakis. Aba, kayo ngayon ang DDS, samantalang noon ang tawag nyo kay PRRD Mangkanor. Bago pa kayo naging DDS, mga loyalista na kayong mga gunggong kayo. Yung inaabangan yung video, naabangan din namin, huwag kayong mag-alala. Kung meron ba talaga, at tulad na sinasabi nyo, si Remulla mamamatay na. Kailan lang, na-interview pa nila. Kaya huwag kami. Maloloko nyo yung mga tanga ninyong subscriber na mga nabudol nyo at nalinlang ninyo nung 2022 pero kami hindi. Kaming mga DDS Iskonians, hindi nyo kami kakayanin. Dahil kahit nandoon kami, bottom feeders kami, kahit walang nanonood sa amin, kahit na wala kami masyadong mga subscribers, lumabang kami ng patas. Hindi kami kumampi lang sa malakas katulad ninyo. Na nung mga biglang nakalimutan kayo dahil alam nyo naman in the first place, mambubutol eh. Tapos binudol nyo yung mga tao nung hindi na kayo pinagpapapansin, dito kayo ngayon nagpapapansin. Nagagalit kayo, sabi nga nasaktan siguro sila. Nung sinabi ni Banat Bay na bitter ang mga nabudol ni Marco, totoo naman. Hindi ba kayo bitter? Kakampi nyo yun dati tapos ngayon kalaban nyo na, di bitter kayo. Masyado kayong galit. Masyado kayong galit sa katotohanan. Ganyan ang katotohanan, masakit. Aminin nyo na kasi. Nabudol kayo, lumipat kayo dito kasi etchepuera na kayo. Kasi nagkabigayan doon, tapos baka hindi kayo nabigyan. Kaya ngayon, eto kayo na sumisiksik dito sa amin, nagpapanggap kayong mga solid DDS. Paano kayo naging solid DDS? Sinisiraan nyo yung matanda noon pa. Galit na galit kayo na nagawaran si Banat Bay sa Amerika ng Gawad Amerika. Galingan nyo rin kasi para kayo ma-awardan din. Alam nyo ba yung nag-award kay Banat Bay? Siguro ang galit netong mga tanga na to kasi karamihan dun mga BBM supporter.
nyo sa Gawad Amerika? Puros mga BBM supporter daw yung mga nandudun. Pero wala pa. Inano pa rin nila ni Banat Bay yan, in-accommodate ni Banat Bay. Kasi bakit ka naman tatanggi doon sa award, di ba? Ito ba yung continuation? Di naman. Hindi, ano lang, ano pa tayo eh, may hangover pa tayo, sarap kasi. Untouchable din yan. Sino mga untouchable? Sino mga untouchable? Sila? Talagang untouchable sila. Ang layo nila eh. Matatapang lang naman kayo kasi wala kayo dito sa Pilipinas. Kaya wag kayong magmalaki sa aming mga bumabatikos dahil nandito kami sa Pilipinas. Wala kayong mga bayag. Nandiyan lang kayo. Kaya matatapang kayong mag-expose. Eh kung nandito kayo, baka sigurado ako eh. Baka kung makikita ninyo yung death threat namin araw-araw eh. Baka magbago na kayo ng content. Ayan o, sabi nga ni Elizabeth Oropesa na wow, mali sila. Aminin nyo na wow, mali kayo. Tanso kayo dati, di ba? Tanso pa rin kayo ngayon. Hindi na mawawala sa mga kilikili nyo yung mga putok na yan. Kahit anong pahid ninyo ng tawas, nandiyan na yan sa pagkatao ninyo. Hindi na yan mawawala. Kaya huwag kayong masaktan na tawagin kayong tanso dahil mga tanso kayo mula noon hanggang ngayon. O pare-parehas kayo. O si Ben Barubal. O ano na, di ba? Kasama nyo na ngayon. Dati kaaway nyo. Sabi ko sa inyo, wala kaming pakialam sa inyo. Mag-DDS kayo habang buhay, okay lang yan. The more, the merrier. Pero, yung magmalinis kayo, yung palabasin ninyo na parang ang banateros mga peking DDS yan, putay na. Talaga ba? Hindi ba ayos lang ayos lang mga bossing na mabudol, nabudol marami talaga. Kaya nga tayo nangungumbinsi. 'Di ba? Katulad ng ating pagtangis sa mga NPA na umanib na sa gobyerno, ganun din tayo. Umanib na kayo sa sambayan ng Pilipino. Nabudol kayo, okay lang 'yan. Ang Pilipino ganun talaga. Hirap na hirap mag-sorry kahit na alam naman nila na mali sila. Kami pa ang tinawag na peking DDS, MJ Evangelista. Kalinaw-linaw ng sinabi ni PRRD dun sa kanyang speech. Ayaw ko sa ganito, ayaw ko sa ganyan. May nagpupulburon, may excess baggage, may mga ganyan na sinabi nung panahon. Hindi ba galit na galit kayo kay tatay? Hindi ba tinawag niyong Mangkanor? Hindi ba gusto niyo papasukin yung ICC noon? O ngayon, tayo na yung DDS? Kayong mga tumawag kay Tatay Digong na mamamatay tao, kayo na yung DDS? Abay, matindi. Bakit kaya ganun ang content ni Jojo? Bakit? Ano ba content ni Jojo? Napanood ko rin yung content ni Jojo Ayos naman kasi si Jojo. Si Jojo kasi yung vlogger na focus lang siya. Focus lang kasi yan si Jojo sa Focus lang yan si Jojo mga bossing sa content. Focus siya dun sa kanyang gustong atakihin. Ganun lang dapat. Hindi mo na kailangan ng iba pang nanggagamit ka pa ng vlogger para lang mapag-usapan ka. Sabi nga ni birthday boy Ner Rubin, mahirap tanggapin ang katotohanan. Kami wala kaming pinagsisisihan. Natalo si Isko pero maniwala kayo sa hindi, sinunod namin si Tatay Digong. Kaya eto kami ngayon, walang pananagutan. Nagbabayad kami ng aming buwis habang ninanakaw nila. Kaya pwede kaming bumatikos ng bumatikos hanggang ngayon, hanggang umaga. Pero kayo, mga nambudol sa mga tao, kahit anong sorry nyo, nangyari na, nandiyan na, nandito na tayo sa sitwasyon na to. Naging parte kayo ng problema.
Kaya huwag kayong magmamalinis. Dahil mabuti pa kami nababalitang binabayaran. Ganyan pag magaling nababalitang binabayaran. Kayo kahit isang beses hindi ko pa nabalitaan na pinansing kayo ng mga binabatikos ninyo. Ang dami ninyong banat sa administrasyon, hindi naman kayo pinapansin. Kaya ngayon sa Banateros kayo magpapapansin. Hindi nyo kayang everyday since bumaliktad kayo, ang dami nyo ng chismis na pinalabas sa pamilya nila Marcos. Hindi naman kayo inatupag, hindi naman kayo pinansin. Ang dami nyong expose, hindi naman lumabas yung, hindi naman nagkaroon ng congressional hearing, Senate hearing, pati ng mga media, hindi naman pinick up. Galit tayo doon dahil nga po mukhang manipulated nila lahat-lahat, pero walang hiya. Kapag hindi kayo pinansin nung binabatikos nyo, ibig sabihin wala kayong kwenta. Ibig sabihin walang latay yung inyong mga akusasyon. Ang Banateros, nag-interview lang, gusto nang ipakulong ng pamahalaan. Saan ba kayo? Saan tayo lulugar niyan? Ay, nako. Michelle Mangarin, maraming salamat. Team Replay, di pa nabudol. Abay, salamat. Maraming salamat sa iyo, Michelle Mangarin. Si Gerald Calzado, si Maharlika ba sinasabi, wala kaming pake, kahit sino pa yan. Feeling nyo naman, takot kami sa mga yan. Alam nyo ba, nung kampanya pa lang, binabanatan na kami ng mga yan, buong angkan ng mga vloggers, ng mga tolongges, ng mga tanso. Kami na content ng mga yan. Feeling mo, takot kami sa mga yan? Hindi kami takot sa kahit kanino, putang ina. Dito nga kami sa Pilipinas, bumabanat kami sa mga opisyal ng gobyerno, yung mga nasa ibang bansa pa. Wala kaming pake, kahit sino pa yan. Kahit sino pang vlogger ang sinafollow ninyo, wala kaming pakialam, focus lang kami sa aming adhikain na lahat ng mga salot sa lipunan atin niyang babanatan. Akala nyo naman nakakatakot sila. Ano naman, kung manawagan sila mag-subscribe kayo sa amin, wala namang problema yun. Andiyan naman si Nanay Morning Joe nagpapakulay dito. Wala naman ako kinikita sa views. Wala naman views dito eh. Pero lagi kong sasabihin sa inyo, believe kami dyan kay Marlica. Banatan niya kami kung gusto niya, bahala siya. Basta kung ano man yung expose niya nakakarating sa kanyang balita, hindi lahat yan 100% nagkakatotoo. Si Rimulya, sabi niya mamamatay na yan, buhay na buhay. Sabi nga ni Antokwa, uwi ka dito, tas dito ka bumanat. Banatan mo yung mga Marcos dito sa Pilipinas. Tingnan ko kung may bayag ka talaga. Ginawa na namin yan, matagal na. At saka pasensya na kung hindi ka naaalok ng bayad. Baka mahina ka talaga, marami ka lang followers at subscribers. Dahil kaka-angkla mo kay Maharlika. Kakasabit mo kay Maharlika at sa malalakas na mga vloggers, baka kaya lumakas ka. Bakit hindi ka nila pinapansin? Ba't hindi ka nila naaalok ng bayad? Isipin mo kaya baka pwede magbago ka ng style. Political opinion ka kaya ng sarili mong opinion yung gamitin mo. Huwag mong gamitin yung opinion ng iba. Baka sakali. Kasi parang lumalabas, para ka lang arlingaw-ngaw ni Maharlika eh. Ganun yan ganun lang yan mga bossing. Continuation lang to ng kanina. Hindi, kanina 2 oras na yun Pero matindi pa rin. Hindi, narinig ko yung mga content ng ibang mga kapwa natin mga vloggers na nadismaya. Nakakadismaya naman kasi. Unang-una sa lahat, ang gagamitin mong, ang ikukot mo si Nino Barsaga, Diyos ko naman. Kung malaninyo lang pala ang iyong ang kapasidad ng iyong utak, anong klaseng mga subscriber meron ka?
Sabi nga ni Spencer Lacale, copycat ka lang ni Maharlika. Kung ano yung expose ni Maharlika, yun lang yung sinasakyan mo. Hindi ka magkakakontent sa sarili mo kung hindi ka binubuhat ni Maharlika. Kaya kung hindi kayang magbigay ng pangalan ni Maharlika, ikaw ngayon yung nagbibigay ng pangalan. Gusto mo sumikat mo? Sikat ka na nga eh. Ay nako. Si Nino ang source? Mantakin mo. Nabanggit mo pa si Nino Barsaga sa live mo? Animal yan. Magsama kayo. Alam mo ba na ilang buwan kami binabanatan niya ni Nino, wala ngang epekto? Tapos ngayon feeling mo mas magaling ka kay Nino. Pagdating sa pagbanat, wala kang sinabi kay Nino. Pero kung si Nino ni hindi kami nagalusan, ikaw pa kaya? Sino ka ba? Sino ka? Ni hindi ka nga kinikilala sa mundo ng mga vloggers ng mga BBM. Ni sila nga hindi takot sa'yo, kami pa.